dumating na naman tayo sa punto na Biyernes ngayon sa pangalan ng ating Panginoon na buhay at sa pangalan ng Journey Community Church, tayo po ay pupugay at mag-aaral muli ng ng banal na salita ng Panginoon. At ito po ay nais ko pong talaga sa mga mananampalataya na nakikinig at nanonood sa hapong ito. At bago ang lahat mga kapatid, bago tayo mag-aral ng banal na salita ng Panginoon, nais ko po kayong kumustahin ng magandang gabi sa inyong lahat. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At bilang announcement natin mga kapatid, tayo sa April 14 and 15, tayo po magkakaroon ng camp sa Hala-Hala, Rizal. At sana po mga kapatid kayo ay makarating doon at tayo ay lahat. Ang activity ay wala naman masyado. Parang unwind lang tayo mga kapatid. Maliligo tayo doon mga kapatid. At tayo muna manalangin sa puntong ito ng ating pag-aaral. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito na iyong niloob na kami ay mag-aral, humarap sa iyo ng hubot-hubad, ika nga sabi ng Biblia. Wala po kami dapat itago sa iyo, Panginoon. Ano man ang aming kasalanan, linisin mo po kami, Panginoon, sa aming paglapit sa iyong banal na presensya. At sa gabing ito, nais po namin na pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita na lubhang napakahalaga sa aming kapanahunan sapagkat, Panginoon namin Diyos, ito ang panahon na kami ay nag-aantay ng iyong banal na kalooban. Salamat, Panginoon namin Diyos, sapagkat binigyan mo ng kaluwagan ang aming mga buhay. At sa puntong ito, sa panahon ito, Panginoon, nasa po kami, Panginoon, ng pandemya, nasa huling yugto na, Panginoon namin Diyos, at ang aming pag-asa sa iyo ay tuluyan mo na aalisin ito, Panginoon. Magkaroon nawa ang bawat isa, ang bawat mananampalataya, ng tiwala na sila man, kami man, ay lilinisin mo sa anumang balakid na dulot ng pandemya ito. Maraming salamat, Panginoon ng Diyos, sa hapong ito, sa gabi ito, sa pangalan ng Kristo. Amen. Ang ating pag-aaral ay may pamagat na The Prayer that God Answered. Ngayon po ay April 8, Friday. At yan po ang ating pag-aaralan. Yan po ay matatagpuan sa Gawa 12, talatang 5 hanggang 7. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Sinadya ko po na relax sa pag-aaral na ito sapagkat ito po ay unang-una na ay Tagalog Bible sa gabi ito na para sa lahat ay maunawaan at makita po mga kapatid ang kalooban ng Lord sa bawat isa sa atin sa area ng pananalangin, mga kapatid. Ang pananalangin po ay mahalaga sa bawat isa sapagkat po wala po tayong sariling kaalaman, wala po tayong sariling abilidad maliban sa pagpupuspos ng banal na Espiritu. Paniwalaan po natin yan sapagkat yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tayo po ay ang sabi po sa Gawa 12, talatang 5,
Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, samantala siya ay taimtim na ipinapanalangin ng iglesia. Alam niyo mga kapatid, ang taimtim sa English ay fervent. Ang sabi sa Bible, fervent. At ang kahulugan nito ay taos-pusong naghumihikbi sa Panginoon. Hinihingi niya ang kasagutan ng Panginoon. Nasabi dito, groaning, agonizing, crying out, struggling. Iyan ang ibig sabihin ng fervent, agonizing. Alam niyo mga kapatid, ang pagpipray, hindi lang po basta banggitin lang natin. Although po ang Panginoon ay nakakatalos ng ating mga puso, pero po mas maganda na tayo po pag nanalangin ay tinatawag na fervent. Mayroon pong pagsusumakit, mayroon pong pagsusumikap na sabi nga natin passionate prayer. Prayer with passion. Sabi nga natin, nananalangin tayo na mayroon strong desire, strong feeling. Sabi natin, passionate, hot, burning. Sabi nga dito. Ang prayer natin should be addressed to God. Dapat po natin makita na ang ating panalangin ay hindi po ini-address sa basta-basta Diyos. Diyos ng sanlibutan ito. The God of Daniel, the God of Nehemiah, the God of Jeremiah, the God of Isaiah, the God of Elijah. Si Elijah po nagpray na hindi umulan sa loob ng 6 na taon at 3 taon yata yun. At dininig ng Panginoon. Ganon ang Panginoon pag sumagot sa panalangin. At nanalangin ulit si Elias at himingi siya ng pagtatapos ng tag-init at karakarakay umulan. Ako po ay naniniwala na ang panalangin po ay kailangan natin. Akala natin ang panalangin ay wala lang. Nakikita natin ang lahat ng tao ay parang lang. Passive. Parang lumilipas lamang ang oras. Parang partikular lamang ang pananalangin. Hindi mahalaga. Basta masikaso ang ginagawa sa araw-araw, ayos na. Alam niyo mga kapatid, ang sabi dito, habang si Pedro ay nakabilanggo, ang iglesia nananalangin. Alam niyo mga kapatid, ang concern ng iglesia, kapag ka mayroon suliranin, ang isa o 2 o 3, o may suliranin sa environment natin, may suliranin tayong dinaranas, idalangin natin sa Diyos. Ang sabi po dito, earnestly. Ang sabi po sa English, sa Tagalog, taimtim na pananalangin. Alam niyo po nga mga kapatid, ang pananalangin ay kailangan ibigay natin sa Panginoon na kung pipili tayong umiyak. Sapagkat po, na ang pananalangin ay hindi lamang nananalangin ang isang Kristiyano kapag po siya ay tagilid. Kapag po siya may karamdaman. Mabait lamang tayo kapag tayo ay walang karamdaman. Pero pag wala na tayong karamdaman, wala na naman tayong passion sa Panginoon. Wala na naman tayong pag-atubili sa ating pamumuhay. Ang sabi po dito, sila'y nananalangin ng taimtim para kay Pedro. At sabi nga sa verse 6, gabi noon si Pedro natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapo siya ng 2 tanikala. At may mga tanod pa sa harap.
ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap kay Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon. Nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Ang sabi niya, bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanya mga kamay at paa. Alam niyo mga kapatid, ito ay isang okasyon, isang pangyayari na minsan ay hindi natin nakikita na ang Panginoon ay gumagawa ng kababalaghan na hindi po natin minsan pag tayo po nakaalpas na sa bingit ng kapahamakan o anumang kayang balakid, nakakalimutan natin ang Panginoon. Na ang Panginoon ay may gawa na tayo ay iligtas o i-deliver sa anumang suliranin sa buhay nito. Ang sabi po dito, walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon kadali, wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay at paa. Alam niyo mga kapatid, ito ay tiyak na kaparusahan ang haharapin ni Pedro sa kinabukasan. Pero ang Panginoon hindi pinahintulutan na sa araw na yon, na kinabukasan na yon, ay si Pedro ay mapatawan ng kamatayan. Ito po mga kapatid, kung naalala natin, katatapos lamang si James, si Santiago, na putulan ang ulo ni Herodes. At si Pedro naman ang kasunod. Ito mga kapatid, isang kababalaghan na dapat po nating paniwalaan na wala pong imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. At sabi nga ng ating pag-aaral, prayer should be addressed to God. The God of Daniel, Nehemiah, Jeremiah, Elijah, he prayed not to reign 6 years. And it was so. Ganon din si Abraham. Si Abraham nung atasan ng 3 anghel, sinong mag-aakala na ang sinabi ng anghel ay matutupad makalipas ang 1 taon? Alam nyo, nung matupad ang pangako ng Panginoon kay Abraham, kayo din hiningi ng Diyos kay Abraham na ialay ang pinaka mahalaga sa kanyang buhay. Ang pinakamahalaga sa kanyang buhay ay walang iba kundi ang anak niya na si Isaac nung panahon na yon. Kung kaya hindi po siya nag-atubili, ang ibig sabihin noon mga kapatid, wala po tayong dapat itanggi. Wala po tayong dapat isang tabi. Wala po tayong dapat ipagkait sa Diyos. Kung hinihingi ng Diyos ang isang bagay, gawin natin. Iyan po ang tunay na pagsunod sa Panginoon. Ang pagsunod sa Diyos ay kung sa atin lamang ibabatay ay napaka-imposible. Napakahirap. Subalit po, pag nagawa natin ang kalooban ng Diyos, hindi po natin malayan, hindi po natin alam. Natutuwa ang Diyos sa atin. Gagawa ang Diyos sa atin ng pabor. Bibigyan tayo ng pabor ng Diyos. Mga kapatid,
Kung gusto natin na ang Diyos gumawa sa atin ng pabor, hinihingi natin ang isang bagay, gagawa ang Panginoon ng pabor para sa atin. Tayo po, lumapit sa Kanya ng, sabi dito, lumapit tayo sa Diyos nang walang pag-aalinlangan. Lumapit tayo sa Diyos na wala po tayong reservation. Lumapit po tayo sa anuman ang ating pangangailangan. Matagal na po tayong nananalangin tungkol sa pandemya. Ang akala natin na wala lamang yun, ng ganun-ganun na lamang. Hindi po. Ang ating buhay ay buhay na patotoo. Ang bawat isa sa atin na nakatayo ngayon at buhay sa harapan ng Diyos ay patotoo na ang Diyos ay nagpipreserba ng buhay ng mga tao, ng kanyang mga anak. Mga kapatid, ito ay isang bagay na napakahalaga sa isang mga mananampalataya. Hindi po tayo nananalangin sa Diyos ng sanlibutang ito. Ang sanlibutang ito, nananalangin lamang kapag kakailangan nila ang isang bagay. Tayo nananalangin kahit wala po tayong kailangan sa Diyos. Pangalawa po yan. Nangailangan tayo kapag may kailangan tayo sa Diyos, na may taimtim na pananalangin at tayo nananalangin sa Diyos kahit po tayo walang kailangan. Ang sanlibutan ito nanalangin sa Diyos na hindi nila kilala. Ang sabi nga ng Diyos, pinagpala ka, Pedro, sapagkat ikaw ang iyong nalalaman ay ibinigay sa iyo ng Diyos Ama. Inireveal sa iyo. Inireveal sa iyo ng Ama. Ang sabi ni Pedro, you are the Son of the living God. Ang sabi niya kay Christ, mga kapatid, kailangan po ang pagkilala. Kailangan kilala natin ang Diyos, ang ating pinapanalanginan, ang Diyos na sumasagot ng ating mga panalangin. Hindi po tayo nananalangin sa Diyos ng mga hindi mananampalataya. Ang sila'y nananalangin lamang, parang passive lamang ang pananalangin nila. Kung sagutin, sagutin. Kung hindi, hindi. Yan ang sabi nila. Iyan po ay pananalangin ng hindi naniniwala sa Diyos. Wala po siyang katiyakan sa kanyang ginagawa. Hindi niya kilala ang Panginoon. Hindi niya kilala ang Diyos. Sa Biblia nakatala na maraming mananampalataya na direktamente nakilala nila ang Panginoon. Kaya sila mayroon direktang kaugnayan sa Diyos. Si Elijah, halimbawa, nung siya'y nananalangin siya'y nagugutom, ultimo ang ibon. Dinadalan siya ng pagkain. Alam niyo mga kapatid, ito po ay napakahalaga na dapat tingnan natin. Hindi lamang sa tuwing tayo nanganganib, tayo nananalangin, kundi nananalangin tayo kung tayo ay may pagpapasalamat. Halimbawa, sabihin natin, maraming salamat Panginoon sapagkat iniligtas mo po kami. Ang layo-layo po ng aming mga nilakbay, subalit po kami nakarating sa aming kinalalagyan. Ng safe and sound, sabi nga nila. Na tayo po ay iningatan ng Panginoon all the way sa buhay na ito. Subalit, huwag po nating isipin na ang Panginoon ay pinababayaan po tayo. Tayo po, mga mananampalataya, wala na po tayong dapat ipagkait sa Diyos. Ang sabi nga natin, ang sabi ng gobyerno, pwede na tayong magtipon-tipon. Huwag na po tayong matatakot sa pandemya. Huwag na po nating dalhin, halimbawa, ang pandemya bilang hadlang sa ating mga pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28, tingnan po natin. Matthew chapter 8.
Ito po ang pagkakasabi sa verse 26. Chapter 8, verse 26. At sinabi niya sa kanila, sinabi ni Kristo sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit ng inyong mga pananampalataya. Bumangon siya, sinaway niya ang hangin at ang dagat. Tumahimik ang mga alagad. Talatang 27, namangha silang lahat. At ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Pangalawang katibayan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya niya pong patigilin ang anumang sakuna. Ang anumang sakuna, katulad dito. Sila'y naglayag at salubong sila ng bagyo sa gitna ng laot. Ito ay isa na namang katibayan na ang Panginoon natin ay sumasa Kanya sa mga taong nagpapakumbaba, sa mga taong hindi nagmamataas sa Kanya. Sabi nga ng ating mga kapatid, ng ibang kapatid natin, ako anya pag nananalangin, halos umiyak ako. Ayan mga kapatid, totoo po yan. Kung tayo po nanalangin, may kasama po tayong paghikbi sa Panginoon. Ano man ang ating dinaranas, ano man ang ating ina-encounter sa araw-araw na problema, it should be given to God with passion, with burning desire, that God will comfort us. Ang sabi nga dito, not everybody's God, not unbelievers' God, but the God of Daniel, Nehemiah, Jeremiah, Isaiah, Elijah, and Abraham. Naalala niyo ba si Daniel? Nung siya po ay ilagay sa kulungan ng mga leon? Pangatlo po ito yan. Pangatlong ehemplo. Ang mga leon, ang sabi sa Biblia, isinara ang bibig ng mga leon. Kaya walang ginawa ang mga leon laban kay Daniel. Hindi man lang hindi man lang nagalusan si Daniel. Dahil ang sabi ng Biblia, ginabayan si Daniel ng Diyos. Hindi man lang siya ng mga leon sapagkat ang mga leon na nakapaligid kay Daniel ay nagpakita ng kabaitan para kay Daniel. Yan ay pabor ng Diyos kay Daniel. Sapagkat si Daniel ay matapat na mananampalataya. Katulad ng pananampalataya natin, pag tayo matapat sa Diyos, tayo po ay sumusunod sa Diyos, nagiging matapang tayo sa pagsunod sa Diyos, hindi po tayo nagpapakita ng kaduwagan, ng pagkatakot, tayo po ay nasa poder, nasa ilalim ng Panginoon. Sabi ng mga tao, kami naman anya nananalangin sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa Kanya, Diyos, Diyos, ay makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Mateo 7:21. Iyan po ang pagkakasabi. Hindi lahat. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, ang panalangin nila ay hindi sa tunay na Diyos. Ang kanilang relasyon ay hindi sa tunay na Diyos. Ang kanilang relasyon ay sa sanlibutan ito. Ang relasyon nila ay sa Diyos dapat. Ang relasyon nila ay sa material ng bagay na ito. Kapag mabuti ang buhay mo rito, ito na. Ayaw mo nang maglingkod. Ayaw mo nang ipagpatuloy ang iyong nasimulan. Mga kapatid, wala na pong iba. Tayo po ay nasa huling panahon ng buhay na ito. Sabi nga natin,
ang aral tungkol sa end times ay palagi po tayong pinapaalalahanan na ang Panginoon ay may sariling panahon upang bigyan niya ng katapusan, bigyan niya ng hustisya, ang matagal na hustisya na hindi nakakamit ng mga matutuwid na tao. Mga kapatid, ang kailangan ng Panginoon, doer of the word, obedient of the word, faithful to God, honesty to God. Ang sabi nga natin, marami ngayon na hindi honest. Sa araw ng pananalangin, inilalagay lamang nila ang kanilang mga pangalan pero hindi naman nananalangin. Sa araw ng pagtitipon, inilalagay lang nila ang mga pangalan nila sa anumang mga simbahan. Ang lahat ng yan ay hindi naman nakikinig. Pero mayroon lang silang pangalan. Wala pong katibayan ng pagiging matapat sa Diyos. Hindi lamang po ako'y tumutukoy ng lahat ng nangyayari sa panahon ito. May mga pastor na nagda-divert na ng trabaho upang mabuhay. Alam niyo mga kapatid, iyan po ay isang malungkot na pangyayari. Sapagkat ang pandemya ang nagbigay sa atin ng isang aral na kung paano tayo manatili sa Diyos. Subalit ang iba, unti-unti nang lumalayo sa Panginoon. Ang aking dalangin sa gabing ito ay manatili po ang panalangin ng bawat isa. Tayo po ay manatili sa Panginoon. Huwag po tayong gumaya sa mga tao na mayroong double standard. Pag linggo, mananampalataya. Pag mula Lunes hanggang Sabado, hindi mananampalataya ang ginagawa. Alam niyo mga kapatid, ang pagiging double. Sabi nga ng Biblia, you cannot serve two masters. You will hate the other one, and you will love the other. Ang divided attention mga kapatid ay tumutukoy sa pananampalatayang hindi tapat. Pananampalatayang hindi taimtim, pananampalatayang double standard. Ang tingin natin sa itim ay puti. Ang sabi nga natin, iyan po ay isang patalinhaga. Tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na mamuhay ng may matapat na puso. Huwag po tayo malilinlan ng sanlibutan ito. Ang sanlibutan ito po ay nagbibigay sa atin, nag-aalok sa atin ng mga pansamantalang kaginhawahan. Pero po yun po ay magbibigay sa atin ng kapahamakan sa tingin ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Subalit ang Diyos, pagdating ng Panginoon, si Kristo, ay nung unang pumunta rito, isinuko niya ang sarili, nagmatay siya para sa iyo, para sa akin, upang tayo tubusin sa ating mga pagkakasala. Sa pangalawa niyang pagpunta rito, sa Great White Throne Judgment, siya po ay isa ng hukom, ang sabi ng Biblia. At ihihiwala niya yung mga tao na nagbabalat kayo, na sabi sa Biblia, kambing. Mga tupa na hindi totoo, nagtutupa-tupahan. Ang sabi nga natin, goat in sheep clothing. Iyan po ay pagdating ng Panginoon ay mayroon pong separation. Eventual separation. Yan po ang ultimo na separation. Sa panahon ng pandemya, mayroon po tayong isolation.
Kung maaari, sabi nga nila, 1 meter away from other person. Iyan po, isolation. Noong panahon po ng lumang tipan, ang mga taong may kitong ay sinisiparate ang Panginoon. May mga karamdaman sa panahon ngayon na kailangan po isiparate dahil po ang kanilang karamdaman ay nakakahawa. Pero po mga kapatid, mayroon pong separation. Permanent separation. At ang mga separation na yan mga kapatid. Kaya po, at ang mga naranasan nating separation sa ngayon ay pansamantala lamang yan. Darating ang Panginoon na ang mga tupa ay ihiwalay sa kambing. Mga kapatid. Kaya po tayo, ang sabi nga natin, dapat po tayo ma-identify sa totoong tupa. Alam mo mga kapatid, ang John chapter 10 nagtuturo tungkol sa tupa. My sheep hear my voice, and they follow me. Ang sabi sa Bible. Sumusunod. Ang totoong tupa ay naniniwala sa tinig ng kanyang pastor. Alam niyo mga kapatid, maraming ngayon ang mga pastor na nagsasi away sa kanilang mga gawain. Why? Dahil ang kanilang mga miyembro, ang kanilang mga tupa na tinatawag ay matitigas ang ulo. Matitigas ang ulo at ang ginagawa pa nila ay kung ano-ano pang mga sinasabi nila sa gawain. Sa mga gawain, iyan po mga kapatid ay sinasabi ko lamang para po tayo makaiwas sa paggawa ng mga bagay na ganyan. Mga kapatid, maniwala tayo na ang Panginoon darating at tayo ay ihiwalay. At ang paghihiwalay na yan ay tunay na pangwalang hanggan. Tayo may buhay na walang hanggan kay Kristo. Ang tao nga, sabi nga nila, kung sila ay diyan sila. Tayo po mga kapatid, yan po ang ating gawain. Kahit ang sabi ng Bible nga, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Kung yan kapangyarihan, kung yan ay may kapangyarihan ng Diyos, na i-convert ang isang tao, hindi yan ang ating responsibilidad. Ang ating responsibilidad, maging matapang sa paghahayag. Ang kanilang conversion ay hindi na natin hawak. Ang kanilang paniniwala ay hindi na natin hawak. Sabihin lamang natin na mahal sila ng Diyos at maaari silang maligtas sa pamamagitan ng mga ngaral. Sa pamamagitan ng mga tao na may tapang, na bumukas ang kanilang mga bibig sa tamang kaparaanan, magbigay ng aral sa tamang kaparaanan, kung hinihingi ay magsabi ng bagay na mga biblikal na bagay, kung hindi naman ay tumahimik lamang. Ito po ay malaking bagay para sa atin. Dapat po nating tandaan. Sa tuwing tayo nananalangin sa tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. Ang Diyos ng sanlibutan ito ay hindi tunay na Diyos. Kaya ang kanilang mga panalangin, kung sagutin, kung hindi. Wala po silang tamang relasyon sa Diyos. Wala po silang kaugnayan sa Diyos. Ang sabi nga ng Biblia, maraming sinasabi ang Biblia, kung ikaw ay walang relasyon sa ubas, wala kang magagawa. For without me, sabi ng Panginoon, for without me, you can do nothing. Malaki man ang achievement mo, maliit man ang achievement mo, kung iyan ay ginawa mo sa pangalan ng Panginoon Kristo, malaki yan sa paningin ng Panginoong Diyos. Ang nais ng Panginoon natin Diyos ay tamang relasyon, sapagkat po siya ay God of relationship, mga kapatid.
Kaya po, tayo po ay hindi nag-atubili na makinig sa kanyang salita. Napakinig ko nung linggo sa isang mangaral na dapat po tayo ay gumawa ng mga bagay-bagay na inuunor natin ang ating mga magulang. Para ang magulang natin ay bigyan din tayo ng pabor. Sabi nung preacher, kapag tayo ay humingi sa Diyos at tayo ay nagpapakabait sa Diyos, gumagawa tayo ng mga bagay-bagay na naukol sa Diyos, ibibigay ng Diyos ang inihingi natin. Kaya po, yan po ang totoong panalangin. Panalangin ng may kabaitan, panalangin ng mayroong pagsumakit. Nag-iinit, nag-aalab na panalangin. Sa puntong iyan mga kapatid, iwanan ko sa inyo ang mensaheng ito. Na sana po, pag bulay-bulayan natin hanggang linggo, sa darating na linggo, kung kaya't mga kapatid, ang pananalangin ay dapat passionate, prayerful, fervently, with groaning means agonizing, crying out, struggling. Hindi po tayo nanalangin na hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga ang pananalangin. Bakit ako mananalangin, hindi ko naman kailangan ang Diyos? Hindi po yun ang katugunan ng tunay na mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya, nananalangin, mayroon siyang prayerful life every day. Ipinaparating niya sa Panginoon ang anumang nararanasan niya sa buhay na ito. Tayo po ay magtatapos sa panalangin at idalangin natin na ang linggo na sa aming party sa akin after 1 month. Makikita ko po ang mga kapatiran. Nagbakasyon po kami sa Cagayan at after 1 month, ako po uli makakadalo sa ating pagtitipon. I am hoping that every one of you will be met by me. We will have fellowship with one another. At tayo po mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon, tatanggapin natin ng sama-sama. Maraming salamat sa mga tao na naririyan at nakikinig sa Magandang gabi po sa ating lahat. Samahan niyo po ako magdasal. Maraming salamat Panginoon sa panahon sa Friday Panginoon na naganap namin Panginoon itong prayer meeting Panginoon Lord God. Lord, ano ba Panginoon? Helpas Panginoon sa mga araw-araw Panginoon tumaraan na ikaw Panginoon makita sa buhay namin Panginoon. Help us Panginoon na ipagpatuloy na yung Panginoon sa mga gumagawa Panginoon devotionals Panginoon. Help us give them Panginoon time Panginoon na magawa Panginoon kanilang devotion Panginoon at sa mga hindi pa nakakagawa Panginoon ng kanilang devotion Panginoon. Give them time Panginoon na maisingit Panginoon at magawa ito Panginoon na alam ko Panginoon malaki ang magtutulong ito sa kanilang spiritual na pamumuhay. At Lord, Panginoon, maraming salamat dahil nandiyan Panginoon kay Panginoon sa pagbibigay Panginoon ng knowledge and wisdom sa amin at patuloy niyo po kami ginagabayan. Lord, dalang di Panginoon sa may ginagawa Panginoon prayer and fasting Panginoon Lord God, give them knowledge and wisdom Panginoon sa mga bawat gagawin po nila Panginoon Lord God. At Lord, sa mga small groups, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na gumagawa ng small group, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil nandiyan ka, Panginoon, di mo sila pinapabayaan, Panginoon, at sa mga natigil, Panginoon, ng small group, Panginoon, give them, Panginoon, time, Panginoon, na mapagtuunan, Panginoon, ng small group, Panginoon, na magawa na ito ulit, Panginoon, dahil alam ko, Panginoon, na okay naman na di, Panginoon,
panahon ngayon at maluwag na Panginoon at kinunod Panginoon ang nawa sa discipleship Panginoon Lord God. Sa mga hindi pa nakaka-involve sa Panginoon sa discipleship ng Panginoon, give them Panginoon time na ma-involve nila Panginoon sa sarili nila sa discipleship. Dahil mas hindi Panginoon ang pagkakakilala nila Panginoon sa inyo Panginoon, kung gaano kayo kadakila Panginoon Lord God. Alam ko Panginoon na nandiyan ka Panginoon, hindi mo kami pababayaan Panginoon sa bawat dumaraan sa buhay namin. The trials Panginoon, alam ko Panginoon na nandiyan ka para gabihan mo Panginoon. Maraming salamat Panginoon po kayo kasama magbigay sa amin ng knowledge and wisdom sa mga problema Panginoon na pinag-aaralan namin Panginoon. Alam ko Panginoon na nandiyan ka para sa dala namin Panginoon. Lord, maraming salamat po sa church Panginoon na patuloy na nandiyan at gabihan kami Panginoon sa pastor Panginoon. Maraming salamat dahil nandiyan kayo Panginoon na i-provide mo Panginoon ng mga tao mo Panginoon, ng church leaders Panginoon. Lord God, maraming salamat sa pag-provide mo ng mga tao mo Panginoon para mas mapalawin po Panginoon ang spiritual na pamumuhay Panginoon. So patibay pa Panginoon. Ang galing ko na lang, kayo nga Panginoon ang drive Panginoon ng aming mga buhay namin Panginoon. Pinapabay po namin sa inyo lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Nais pong isa pong pagkakataon muli na tayo lumapit sa Panginoon at magpasalamat sa kanyang dakilang kabutihan. Samahan niyo po ako na maipanalangin natin yung passionate discipleship. Okay, manalangin po tayo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, dinadakila sapagkat patuloy po Panginoon ay pinapadama ninyo ang iyong dakilang kabutihan sa bawat isa sa amin na inyong mga nilalang. Dakilang Diyos, sa gabing ito nais po ka po namin papurihan muli sa kahangahangang ginagawa niyo sa buhay namin. Nagpupuri po kami o Diyos na hindi nyo kami pinababayaan. Sinusustain nyo yung aming mga pangangailangan. Higit sa lahat, Panginoon, humihingi kami ng tawad. Patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga kahinaan, kakulangan, at sa lahat po na nagagawa namin hindi nagdudulot ng ngiti sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Kami po ngayong, o Diyos, ay humihingi ng tulong na nilalapit po namin patuloy, o Diyos, na loobin nyo na magkaroon ng pagmamahal at pagmamahal ang mga leaders sa kanilang mga kanya-kanyang mga gawain, Panginoon. Loobin niyo po na magkaroon ng tapat at sipag na nagpapatuloy na magbibigay na maglilingkod sa inyo, O Diyos. Natutuwa po kami, O Diyos, sapagkat kahit pandemic, nagagampanan nila, nagagawa namin na kayo ay bigyan ng ngiti sa pamamagitan ng magbibigay ng kapurihan ng bawat isa na nagnanais na kayo ay itaas at mag-pay attention kami, O Diyos, doon sa mga nais nyo na inahayag nyo na dapat namin gawin bilang isang mga mga lingkod ninyo, O Diyos, mga may takot sa inyo. Lord, pinupuri ka po namin sapagkat
Hindi po kayo nagkukulang. Ang sabi niyo, Diyos, kapag kami ay lumapit sa inyo, kami ay nariyan ka, Panginoon. Handa ka po laging naghihintay para sa amin. Hindi po kami dapat mag-atubili na lumapit sa inyo sapagkat napakalapit niyo, O Diyos. Kayo lamang po yung laging naghihintay sa amin. Akala namin malayo kayo, pero naandito kayo kung saan, lalo na ngayon, Lord, na kami ay lumalapit sa inyo. Kayo po ay nakikinig. Salamat po sapagkat napakalapit niyo po. Kami lamang po yung lumalayo, nagkukulang, pero kayo ay laging tapat sa inyong mga pangako. Kaya mapangahawakan po namin yun. At kung kaya sa gabing ito, Lord, bigyan nyo ng bawat isa ng a loving and a passionate desire ang bawat leaders, ang bawat i-restore nyo po, dakilang Diyos, yung gana o sigla ng mga nananalig sa inyo. Dahilan, Panginoon, sa tuwing Sunday ay may burden po rin kami patungkol sa mga umaattend. Maraming takot. Pero Lord, kayo po yung nagtapat na nangako, makapangyarihan kaysa anumang mga kinatatakutan namin. Ipakita niyo po sa kanila na hindi po kami titingin doon sa mga pangyayari na nagaganap, Panginoon. You are bigger and mightier than any other. Kaya, Panginoong Diyos, kilusin mo po, Panginoon, i-restore niyo pong muli yung dati na sigla at pag-ibig ng bawat nananalig sa inyo, O Diyos. Ito po yung pagkukulang namin na halos, Panginoon, gusto na lang nila ng online. Pero Lord, ang nais nyo ay marunong sumunod sa inyo. Ang nais nyo, O Diyos, yung puso na mayroong tapat. Sapagkat tapat po kayo, O Diyos, sa lahat ng mga pangangailangan namin. Our life is yours. Kaya, Panginoon, dapat din na kami ay ibigay din namin yung the best. May ibigay din namin yung totoo na paglilingkod sa inyo dahil buhay kayo. Wala kaming dapat ikatakot. Bagkus, Panginoon, kahabagan niyo po ang bawat isa na kung ano man ang magiging alibay namin, O Diyos, ay pananagutan din namin yun sa inyo. Ito po yung nakikita namin ngayon, Lord, na kakulangan ng bawat nananalig sa inyo. Ang takot. Pero ang sabi niyo mismo, huwag kaming matakot. Manalig kami sa inyo. Sapagkat hindi mo kami pababayaan. Which is totoo po yung Lord. Never kayong nagkulang. Never nyo kaming pinabayaan. Until now, Lord, tinusustain nyo ang aming mga hinihiling sa inyo. Thank you po sa inyong presensya yung ngayong gabi. At tunay po na pinadama niyo po sa amin, sa akin. At ipadama niyo po lalo sa bawat membro, Panginoon, ng bawat nananalig sa inyo. Ama, salamat po at nawa mapangiti ka namin sa aming pagsunod. At thank you sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin at patuloy mo pong pinagkakalooban, Panginoon, ng strength at iniingatan niyo, Panginoon, sa kabila ng takot namin, Panginoon. You are there. Never na nagkulang. Never na nagpabaya sa amin. Still, kinukomfort mo kami at patuloy niyo kami pinapatatag at patuloy na patatatagin, Panginoon. Ang sabi niyo, Lord, let it go and let be God ang maghari sa amin. Salamat sa pangako ninyo dahil hindi namin kailangang ma-stress. Thank you po, Panginoon, at aking pong binabalik sa inyo muli ang papuri at pasasalamat
na alam ko na narinig nyo na po ito, Lord, ang aming mga dalangin. Bago namin sabihin, O Diyos, o idalangin, ay alam nyo na po. Kaya Lord, sa inyo po ang kapurihan at pasasalamat ay amin pong ibinabalik sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Good evening po sa ating lahat. Samahan niyo po kung mag-pray ang ating prayer points na Strong Core, Strong Church. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord, na pinagsama-sama niyo po kami muli, Panginoon. At thank you, Lord, sa lakas na binigay po sa amin at sa pag-iingat at pag-aalaga niyo po sa amin, Panginoon. At pinupurit, pinapasalamatan ka namin, Lord, sa lahat ng mga blessing namin natatanggap, Panginoon. At sa mga bagay-bagay na meron po kami, Panginoon, na nagpapasalamat po kami, Panginoon. At sa mabuting kalusugan at kalakasan, binibigay niyo po knowledge and wisdom, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin at aming ginagamit sa pang-araw-araw naming ginagawa, Panginoon. At Lord, pinagpipray ko rin po, Panginoon, na maging panghawakan namin ang inyong salita at maging lakas ka namin, Panginoon, sa araw-araw, Lord. At maitatak sa aming puso't isipan ang inyong mga salita, Panginoon. And thank you, Lord, sa mga bagay na nagawa niyo po sa aming buhay, Panginoon, sa mga nakalipas na taon, Lord. Iningatan at hindi niyo po kami pinapabayaan, Panginoon. At napakabuti niyo po, Panginoon, at tinataas ka namin at pinupurit, pinapasalamatan, Panginoon. Lord, pinagpipray ko rin po ang aming mga core leaders, Panginoon, ng JCC, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng lakas, Panginoon, ng on fire na puso, Lord, na maglingkod sa inyo, na walang sawang maglingkod at magpuri sa inyo sa araw-araw, Lord. At saan man sila magpunta, Panginoon, sa trabaho man nila, Panginoon, at sa mga ginagawa nila, Lord, is lagi nila kayong mapapuri at pasalamatan, Panginoon, sa araw-araw, Lord. At i-bless niyo po sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pamilya, Panginoon, at sa kanilang mga devotions, Panginoon, na huwag nilang kakalimutan, Panginoon, at maging gabay ka nila, Panginoon, at patuloy na saliksikin ang iyong salita, Panginoon. At marami pa po silang ma-inspire na mga tao, Panginoon, ng mga matulungan nila maging true disciple niyo po, Panginoon, at maging effective po sila sa kanilang mga ginagawa, Lord, sa kanilang mga ministry, Lord, at maging lakas kanila, Panginoon, at panghawakan ang inyong mga salita, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilya, Panginoon. Lahat po kami, Panginoon, is sama-sama naglilingkod at magpuri sa inyo, Lord, at walang sawa nga pong maglingkod at magpuri at isabuhay ang inyong mga salita, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, at matutunan namin, Lord, na maging mapakumbaba, Lord, at maunawaan ang inyong salita, Lord, at maisabuhay ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng pag-iingat at pag-alaga niyo po sa amin. Binabalik po namin lahat ng papuri at pasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi, mga kapatid. Samahan niyo po kung manalangin sa ating pong transformation, Panginoon. At alam ko na ang oras na ito ay para sa dalangin, kaya tayo po ay manalangin. Yumuko po tayo, pikit ating mata. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, kami po ay muli nagpapasalamat sa inyo sa mga oras na pinagkaloob niyo sa amin, na kami, Panginoon, ay makalapit upang idulog sa inyo, Lord, ang aming lahat ng kailangan, Panginoon. Lord God, thank you po. Salamat, Panginoon. Panginoon, dinadalahin ko po sa inyo, Ama, ang aming transformation dito po sa Angono, Panginoon, sa darating na halalan, Panginoon, sa eleksyon. Alam ko, Lord, na kayo po ang nakakaalam na bawat isa sa mga kandidato, kaya hiniling namin, Lord, na piliin niyo po, Ama, ang mga nararapat na maging lumuklok, Panginoon, sa kanya-kanyang posisyon, lumalayo, Lord. Ipuin niyo sila at sila muli ay balik niyo sa inyong bahay-sambahan, Panginoon, upang sila ay aming makasama. Lord God,
napakabuti po nyo sa bawat isa sa amin. Kaya patuloy po hiniling sa inyo na ingatan nyo, Lord, ang bawat miyembro at huwag nyo pong pabayaan magkasakit. Lord, maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay Friday, oras ng ating prayer meeting. Samahan niyo nga po ako mga kapatid na manalangin para sa financial breakthrough ng bawat isa sa atin. Okay, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabi pong ito, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa iyo kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginawa mo para sa amin, Panginoon. Sa gabing ito, idinudulog ko nga po sa inyo ang pananalapi ng bawat isa sa amin, Panginoon, na ikaw nawa, Panginoon Diyos, ang siyang magbigay sa amin ng katalinuhan kung paano po namin ito gamitin, Panginoon. Dalangin ko po, Ama, na turuan mo nga po kami na malaman ang mga bagay na dapat naming unahin, Panginoon. At sa gabing ito, idinadalangin ko nga po, Ama, na madama namin o maranasan namin ang katagumpayan sa aming pananalapi, Panginoon. Sa gabing ito, idinadalangin ko nga po, Ama, na turuan mo kami kung paano namin maibigay ang nararapat para sa iyo, Ama. Tulungan mo po kami na maunawaan namin at madama namin, Panginoon Diyos, na ikaw ang siyang dapat namin unahin sa lahat ng pagpapalang aming natatanggap, Panginoon. Sapagkat ang sabi mo, Panginoon, kung kami magtitiwala sa iyo, na ibigay namin sa iyo ang nararapat para sa iyo, Panginoon, ikaw ang siyang magpapala para sa amin, Panginoon Diyos. Kaya dalangin ko po, Ama, na tulungan mo kami na unahin ka namin sa lahat ng oras, Panginoon. Dalangin ko, Amang Diyos, na madama ng bawat isa, Panginoon, na madama namin, Panginoon Diyos, ang iyong kabutihan sa aming pananalapi, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na ikaw ang siyang magbigay sa amin ng katalinuhan, Panginoon, na gawin namin ang nararapat, Panginoon. Alam namin, Ama, na ikaw ang dapat naming unahin, Panginoon, pagdating sa aming pananalapi, Panginoon Diyos. Subalit, nadadivert po sa iba ang dapat na para sa iyo, Panginoon. Kaya sa gabing ito, dalangin ko, Ama, na turuan mo kami na maibigay namin, Ama, ang nararapat para sa iyo, Panginoon. Upang madama namin, Panginoon Diyos, ang blessing ng pagkakaloob, Panginoon Diyos. Idinadalangin ko din, Panginoon, na ikaw ang siyang magpalaya sa amin sa mga bagay, Panginoon, na gumagapos sa amin pagdating sa aming mga pera, Panginoon. Dalangin ko po, Ama, na malampasan namin ang bawat pagsubok mo sa amin, Panginoon, pagdating sa aming pananalapi, Panginoon. Lord God, ipadama mo nga po sa amin, Panginoon, na kami ay malaya na, Panginoon Diyos, sa umaalipin sa amin. At sa gabing ito, dinedeclare ko po, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay amin nang napagtagumpayan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, Diyos. Lord God, sa gabing ito, patuloy ka po namin pinupuri at patuloy ka namin pinasasalamatan, Panginoon Diyos, sa lahat ng iyong mga biyayang aming natatanggap na mula sa iyo, Panginoon. Lord God, dalangin namin, Panginoon, na patuloy ka namin magbigyan ng kapurihan sa lahat ng aming ginagawa sa araw-araw, Panginoon. Pagpalain mo nga po ang gabing ito, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang bawat anak mo na nakikinig, Panginoon, at sumusunod sa iyo, O Lord God. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na maisaayos namin sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ang aming mga
ang mga blessings na nagmumula sa iyo, Panginoon. Gamitin mo nga po, Panginoon Diyos, ang talino na iyo pinagkaloob sa amin, Panginoon, upang magawa namin ang mga bagay na dapat namin gawin, Panginoon. Lord, pagpalain mo nga po ang gabing ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesu Cristo. Amen. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming pong salamat. Sapagkat po, ang aming panalangin ay ini-address namin sa Diyos. Sa tunay na Diyos, ang sabi nga ng Biblia. Hindi po sa Diyos ang sanlibutan ito. Napalasak sa mga tao. Sasabihin nila na naniniwala sila, pero po sila, wala naman relasyon sa iyo. Panginoon namin Diyos, ang iyong mga anak ay naglinikluhod sa iyo. Bigyan mo ng init ang aming pananampalataya. Bigyan mo ng mainit na pananalangin ang bawat isa. Na kami po ay mananalangin sa tunay na Diyos, sa Diyos na sumasagot, sa Diyos ni Abraham, ni Elias, ni Daniel, at ang iba pang mga propeta, ni Jeremiah. Si Jeremiah po mga Panginoon, nagkaroon po siya ng struggle para sa bansang Israel. Sapagkat po ang bansang Israel ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, patuloy na gumagawa ng laban sa iyong kalooban. Panginoon namin Diyos, ang aming dalangin sa gabing ito, ibalik mo po kami sa iyong pag-ibig. Na madama namin, Panginoon, ang tunay na paglilingkod. Ang paglilingkod na totoong tapat. Ang paglilingkod na may kasamang katapatan, may kabaitan. Panginoon namin Diyos, hindi po pagmamalaki ang aming ibibigay, kundi pananampalataya na nakahanda na maglingkod sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Sapagkat hindi ka nawawalan, ang iyong banal na kasulatan ay hindi nawawalan ng ehemplo tungkol sa pananalangin. Ang kailangan namin, Panginoon, ay magpahinuhod at sumunod sa iyong banal na kalooban. Dinadalangin ko, Panginoon, ang aming Sunday service sa April 10 na patuloy, Panginoon namin Diyos, na magawa ang iyong banal na kalooban. Marami pong salamat sa mga mananalangin sa gabi ito. At sila po ay, ang sabi nga natin ay prayer warrior po sila, Panginoon namin Diyos. Sila po ay gabayan mo, Panginoon, sa kanilang mga panalangin. Ang kanilang paghihikbi ay tanggapin mo, Panginoon namin Diyos. Ayan po, Panginoon namin Diyos, alam namin na ang aming panalangin kahit hindi minsan ay hindi tumutugma. Ang sabi mo, Panginoon, the Holy Spirit intercedes for us. Inaayos ng banal na Espiritu ang aming mga dalangin sa araw-araw. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. At kami, Panginoon, may pag-asa ng anuman ang aming hingin sa iyo. Katulad ng katapatan, honesty, at fellowship sa darating na linggo ay iyong ipagkakaloob. Marami pong salamat sa gabing ito. Sa pangalan ng Panginoon namin Diyos, ito pong aking dalangin.